Maaari ba kayong tumayo mga bata para sa ating panalangin? Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen! Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo ngayon? Pwede na kayong umupo mga bata? Sino ang wala ngayon sa ating klase? Ako naman ay magtatawag ng inyong mga pangalan at sasabihin present kung kayo ay nandito. Meron ba si Jose, si Jane, Claire, at si Celeste? Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase. Palakpakan naman ang inyong mga sarili. Bago tayo dumako, ay akin muna ipapaalala ang ating mga tuntunin sa silid-aralan. Una, ayusin ng maayos ang mga upuan. Pangalawa, umupo ng tuwid. Pangatlo, maging magalang. Pang-apat, tumahimik at makinig ng mabuti. At ang panghuli naman, ay kung may sasabihin kayo, itaas lamang ang inyong mga kamay. Para naman sa ating takdang aralin, maaari nyo bang ilabas at ating iwasto? Ano nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Tama! Tungkol sa ugnayan na simbahan at pamahalaang kolonyal. Tama! Ako ay may video na ipapakita tungkol sa likas na yaman. Ang likas na yaman ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga ilog at lawa, kasama ang mga depositong mineral na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Mapalad ang bansang Pilipinas dahil ang lupain at katubigan nito ay maraming biyaya. Kaya naman, ang mga mamamayan nito ay may nakakain at naiinom at may nagagawang bahay na masisilungan. Yamang lupa. Mula sa lupa, itinatanim at nakapag-aani ng palay at sari-saring gulay at prutas. Umaasa din sa lupa ang mga hayop tulad ng kalabaw, baka, at kambing sa kanilang pagkain. Ang kagubatan ay bahagi rin ng yamang lupa na tirahan ng maiilap na hayop tulad ng baboy ramo, unggoy, at tamaraw. Dahil sa yamang lupa, pumapangalawa ang Pilipinas sa buong daigdig sa pagluluwas ng pinya. Ang mga pataniman ng pinya ay nasa mga lalawigan ng Bukidnon at Cotabato sa Mindanao. Yamang mineral. Ang yamang mineral ay mahalagang sangkap sa paggawa na kailangan ng mga pabrika at industriya. Nakukuha ang yamang mineral sa ilalim ng lupa.
May mineral naman na metal tulad ng ginto, bakal, at tanso. May mineral na di-metal tulad ng marmol at mineral na panggatong gaya ng langis, petrolyo, at geothermal na pinagkukunan ng elektrisidad. Dahil sa yamang mineral, ang Pilipinas ay panlima sa may pinakamayamang deposito ng nikel sa buong daigdig. Yamang tubig. Isang arkipelago ang bansang Pilipinas, kaya naman ang yamang tubig nito tulad ng dagat, golpo, ilog, at lawa ay ginagawang pangisdaan, pinagkukunan ng inumin, paliguan, daan ng mga sasakyang pantubig, planta sa pagpoproseso ng ilang industriya, at pinagkukunan ng enerhiya. Ang likas na yaman ng bansa ay sapat upang maibigay ang mahahalagang pangangailangan ng mamamayan at makapamuhay ng maginhawa. Pagyamanin at alagaan natin ito. Bilang batang Pilipino, kailangan ang iyong tulong upang mapagyaman at masagip ang mga likas na yaman ng bansang Pilipinas. Ano ang inyong naramdaman habang napapanood ninyo ang ating video? Sige Jane, mari ka bang tumayo? Magaling, palakpakan naman ng malakas si Jane. Para simulan ang ating diskusyon, at akin namang babasahin ang mga layunin na ito. Una, malaman ang mga patakarang kolonyal na ipinapatupad ng mga Espanyol sa bansa ng epekto nito ng pamumuhay ng Pilipino. Pangalawa, malalaman dito ang mga paghihirap ng mga katutubo na pagsunod ng iba't iba ang patakaran ng pang-ekonomiya na ipinapatupad ng mga mananakop. At ang panghuli naman ay matutunan rin kung paano magbago ang mga politika na aspekto sa bansa ng mga epekto nito sa mga Pilipino. At ngayon, magkakaroon tayo ng ating aktibidad. Ito naman ang pamagat. Ugnayan ng simbahan at pamahalaang kolonyal. Ito naman ang ating panuto. Hatiin ko kayo lamang ng 3 grupo at magbibigay ako ng tagi-isang basahin tungkol sa ugnayan ng simbahan at pamahalaang kolonyal. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga katanungan. Tapos na ba mga bata? Maaari nyo namang ipasa dito sa harapan ng tahimik. Base sa inyong aktibidad, magtatanong ako ng ilang mga katanungan. Una, tungkol saan ang inyong binasa? Maaari ka bang tumayo, Jane? Tama. Pangalawa, ano ang mga nagawa ng pagsamang cross at espada? Maaari ka bang tumayo, Celestine? Tama. Ang panghuling katanungan, ano-ano ang naging epekto ng pamumuhay nating mga Pilipino noon? Tumayo ka naman, Nerzel? Tama! Maaari niyo bang palakpakan ang inyong mga sarili? Para sa ating formal na diskusyon, ano ba ang tributo? Ang tributo ay sistema na ikomenda o binigyan ng mga Espanyol ang kanilang sarili na karapatang mangolekta ng tributo kapalit ng kanilang pananakop o pagturo ng rehiyon at pamamahala sa Pilipinas. Sa umpisa, ang produkto ay binigay na tributo ng mga Pilipino tulad ng palay, manok, tela o ginto. Hindi naglaon, walang dalawang release para pantustos ng mga sundalo at ng simbahan. Nagkaroon din ng pagtatakang balanse sa pamamagitan ng salapi o kalaki ng pagbabayad ng tributo. Gayunpaman, hindi naiwasan ang pagmamalabi sa sistema. Ito ang madalas na mas malaki ang kinokolektang kalakal kaysa napagkasunduang halaga. Bawat tributo ay katumbas ng isang pamilya na binubuo ng 4 o hanggang 6 na anak. Hindi nagbibigay ng tributo ang mga kabilang sa prinsipalya,
panganay na anak na lalaki ng kabesa di barangay. May sakit at nanunungkulan sa simbahan sa umpisa ng kolonya. Ang ekomendero ang namumulekta ng buwis, ngunit nang lumaki ang populasyon, nalipat sa kabesa di barangay ang tungkulin. Hindi nagtagal ang sistema na ikomenda at nawalan din ito ng sunod na dantaon. Hindi ito naging popular sa mga Pilipino dahil sa mga pamamalabis ng mga ekomendero. Hindi rin ito naipasa sa mga anak nila dahil hindi naman sila namalagi sa Pilipinas. Dagdag pa rito ang kawalan nila ng ganang paunlarin ang lupain dahil mas nais nila ang mas mabilis na mapagpapakitaan tulad ng kalakang galyo. Ano naman ang bandala o ng sistema ng bandala? So, ang sistema ng sapilitang pambenta ng produkto ng magsasaka. Ito naman ang layunin nitong pataasin ang pondo ng gobyerno para sa iba nitong gawain. Nagtalaga sila ng presyo ng bilhin, ngunit hindi nito natumpasan ang halaga ng ani. Kadalasan, hindi rin nila ito binabayaran. At ang panghuli ay ang polo white servicios. Ano ba ang polo white servicios? Ang polo white servicios ito ay sa pilitang pagtatrabaho ng mga Pilipino para sa Espanya. Lahat ng Pilipino, lalaki o pulista mula sa 18 hanggang 60 taong gulang ay mayroong kaukulang 40 araw na polo sa loob ng isang taon. Sa mga unang taon ng kolonya, ang polo ay mayroong kinalaman sa pagtatayo ng mga gusali na Maynila, kuta, simbahan, monsteryo o pribadong tahanan ng mga opisyal ng pamamahalang kolonyal. Dahil natapos na natin ang ating formal na diskusyon, magbibigay ako lamang ulit ng panibagong aktibidad. Para sa ating panuto, sagutan ninyo ang mga sumusunod. Una, paano ba binago ang mga Espanyol ang mga buhay na ekonomiko ng mga kahalaga na epekto? Pangalawa, gaano kahalaga ang epekto ng kalakalang galyon sa ekonomika ng social o cultural na aspekto sa buhay ng Maynila? Ang pangtatlo naman ay paano binigyan ng daan ng mga patakarang pang-ekonomiya ang pagbuo ng mga nasyonalismo sa mga Pilipino. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga tanong. Tapos na ba mga bata? Maaari niyo na bang ipasa sa harapan ng tahimik? Para sa ating refleksyong katanungan, ano ang tawag sa ugnayan ng simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay may mahalagang papel o paggawa, pangangasiwa o pagsuporta sa simbahan? Tama! Dahil natapos na natin ating diskusyon, kumuha kayo ng isang malinis na papel para sa ating pagtataya. Ito ang panuto. Tukuyin kung ano ang mga inilarawan ng mga sumusunod na bilang at bilugan ang tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ang mga katanungan. Natapos na ba mga bata? Maaari nyo na bang ipasa dito sa harapan ng tahimik lamang? Para naman sa ating takdang aralin, ito ang panuto. Sa buong malinis na papel, magsulat lamang ng mahalagang bagay na inyong natutunan sa ating tinalakay tungkol sa ugnayan ng simbahan at pamahalaang kolonyal.